Today, we're going to the pediatrician ophthalmologist. Ayun. Say hi tayo. May bagyo pa lang ngayon guys, sinakas na ulan no? Sa Batanes na yun. Ito yung lakas na pinagkita ito pagkamuha na ating habaga dito pa rin yan sa may kalurang bahagi na kadimuhang kasanat ng Kabisayan na mabibirit tayo ng maulap na matawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pag-ulan. Lagi yan ang mga paliwanag ng weather specialist na si Raymond Ordinario. Sa mga oras na ito, Bombo Elmar, mga kabombo, nakakaranas ngayon ng pagpupus ng ulan dito sa Kalapang, Maynila. At yan ay parte ng extension ng... Guys, nasa na kami guys. Kakakyat lang ng EDSA. Malapit na kami sa MCU. Pagpataw ng mas mataas na excise tax para sa mga junk food para matugunan ang obesity sa bansa at gayon din para mapunduhan pa ang mga universal healthcare program ng ating gobyerno. Kaugnay ganyan ay sinabi ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na itong mga papataw na excise tax ay makakatulong para mainsan o mabawasan ang obesity sa bansa na nananatili pa rin ngayon na isang public health concern. Ang natural ding sin tax anya ay bahagi na ng estratehiya ng Department of Health para ma-regulate at ma-control ang iba't ibang lifestyle risk factors. Base naman sa latest survey na nagmula sa Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute, umaabot sa 27 milyong mga Pilipino ang overweight at obese. Ayon din sa ahensya, sa nakalipas na 2 dekada, dumami pa ang bilang ng mga adults na overweight at obese na nasa 20 Po sa hospital, opo. Saan? Sa ano mga ipara mo na lang. Diyan sa emergency tayo? Sa unahan? Dito na? Okay, dito na kami. Ayun guys, nandito na kami sa MCU Hospital. Dali namin siya sa pedya, ophthalmologist. So yung guys, by appointment pa rin dito guys. Bawal kayo pumunta dito na walang appointment. Walang mag-entertain sa'yo. Nakalista, nililista nila yung mga pwedeng pumasok. So yun guys, waiting na kami. Natawagin ang doktor para i-check up si Ate Shasha. Yung mga kids, yung mga baby. Naantay po namin ng doktor. Number 2 na, number 5 si Ate siya. Ano? Number 2 yung nandun na nakasalang sa examination. Si Ate siya sa number 5. Guys, waiting pa rin kami. Number 4 na yung nandun. Number 4. Medyo matagal kasi pang number 5 kami. Start si Doc around 1 o'clock. So it's 1:38 na. 1:38 na guys. Naka-apat na. Yung isang pasyente pang apat na magpapalala. Pasok na.
Good afternoon po, Dok. Okay lang, babe. Huwag kang iiyak. Ito nga, yung baby nga hindi umiyak. Gagamot yan eh. May iyak, sir. Okay lang yan. Wala, hindi ka naman maaano dyan. Diyos me, yung Marimar. Ginagamot ka nga eh. Huwag, yun sina... sige. I-close mo lang, anak. Open your eyes. Tinatak sa eyes niya. Anesthesia daw yun, ano. Mamaya, explainan tayo ni Doc ng prob. Diba? Nahihirapang patakan. Kasi masakit daw, hapdi. May problema talaga siya sa eyes. Hindi niya nababasa yung iba, di ba? Ayun guys, napataka naman siya ng pangalawa. Ano? Gamot na sa mata niya, may nilagay na gamot sa pangalawa. Kasi na kayong bulilit ko na yun, tinakbo na kaagad eh. Tinakbo na yung reseta kay tatay niya. Si Papa niya mahilig din magpasalubong ng mga ganito. Ayun guys, tapos na kami may reseta kay Sasha. Astigmatism talaga yung case niya. Astigmatism. So may reseta si doktor, tapos limit na lang talaga ng pag-gadget. So diba? Isang linggo ko na siyang pinalimit sa gadget talaga. Ayun guys, so advice lang sa mga parents na mga mahilig hiram ng cellphone, limit nyo na talaga yan. Kasi kami ni Mr. ko lagi nag-aaway nun dahil yan lagi yung pinapahiram ng cellphone ako, ayoko talaga. Kaso minsan yan, hawak-hawak niya yung cellphone. Papa niya din nag-gadget. Minsan napapabayaan, kaya yan. Okay, so lesson learned. I-contest nyo na bawal talaga yung bata magpara cellphone, okay? Thanks for watching. Bye! Alis na kami.